Global tribute to Tatay Digong. Mga kaigsunan, bisan og ingunani ang nahitabo sa ato ang Presidente Rodrigo Duterte, mga igsoon, giakusar siya sa crime against humanity. Daghan paghihapong mga Pilipino, mga kaigsuonan, ang miabiba kaniya, ang mi-believe ug misalig kaniya, mga kaigsuonan. Gani, dinhi sa itong lalawigan sa Bohol, na kita nato nga daghan ang mga followers, supporters, fans kung tawagon mga kaigsuonan sa atong nga kanhi presidente. Sanglit og mga adlaw kay birthday man ni Tatay Digong, di gyud tili mahitabo mga kaigsuonan nga wa mo ipahinungod nga kalihukan, programa ug unsa ba na og sayod ta mga kaigsuonan nga kining maong programa dili lang ni mga igsuon paghatag og mga pagtayg mga higala sa ato ang kanhi presidente, tingali apil na pud ni ana ang panawagan ngadto sa namunuan o ngadto sa The Hague, the Netherlands, nga unta pa uli una ang maong kanhi presidente, mga kaigsuonan dinhi sa ato ang nasod nga Pilipinhon. Og unsa kaha mahita, unsa kahang mahitabo og mga adlaw mga higala dinhi sa Bohol, dinhi sa Pilipinas, mga higala, unsa kahay mahitabo ani ning birthday ni Tatay Digong, dili kaha ni maong mga kaigsuonan ang usa ka dakong signal mga igsuon nga ang mga katawhan na mo adto sa karsada ala people power mga higala. Ila naman ang gisugdan bitag people power pero wa pa man kaugpo mga kaigsuonan. Kay sayod ta nga nabahin gyud ang mga Pilipino karong panahon na. Gani ang survey sa latest survey sa Social Weather Station nagkanayon, majority of the Filipino people, I think 51% mga kaigsuonan, gusto nga manubag yun si Presidente Duterte sa iyahang mga kaso. So kung imong tanawon, 51, gamay ra na kayo mga kaigsuonan. So 50-50, nahog ra nag 50-50. So bahin mga kaigsuonan, no? Ang mga katawhan na natunga gyud, kabahin kung unsa ilahang baruganan. Kaya ang uban pod gusto pod mga kaigsuonan nga pasakaan yung kaso si Presidente Duterte, no? So tungod niya na tingali mga kaigsuonan, wa kaayo ba mo lampos o unsa ka ang ilang giluto karon nga lalihok mga igsuon. Ang uban naglantaw og people power, mga kaigsuonan, pero people power kun way partisipasyon sa pulis ug militar, matud pa nila dili magmalampuson. So unsa ka na latest kabahin niya na mga igsuon, no? Karong buntaga do na tay istoryahon apan naligo pa rin daw. Okay. Sige. Ato na nga ready na mga kaigsuonan, no? Nasa ato ang linya karon na mga higala ang usa sa mga ino na to lumilihok mga kaigsuonan sa Abaca, no? Naa na to uban karong buntaga ang pangulo sa Abaca si Mr. Norris Ocolam. Sir Norris, mayong buntag kanimo. May buntag usab kanimo diactives ug sa atong mga suking tigpaminaw. Yes, salamat kaayo Sir Norris dining ang kahigayunan nga ma-interview ka karong buntaga. Atong giisgutan na karong buntaga kining dako kaayo nga kalihukan tingali ugma sanglit birthday ni Tatay Digong, no? And nahibaw ta nga ang Abaca under your watch usa-usab sa mga lumilihok ug mga supporters sa ato ang kanhi presidente. Kamusta na ang Abaca karong panahon na Sir Norris? Ang Abaca at daghan man kayo karon ga organize, no? Iyag organize sa kaning sa ugma, no? Nga rally o kanang celebration sa birthday ni Tatay Digong. Ang Abaca tuami sa Panglao kay ang gikasabutan sa atong kadagkuan sa Abaca nga dito sa Panglao ang maong rally. So na rally diri sa Tagbilaran, magduha or tulo ni diri sa Tagbilaran na airport, na ay sa Kugon o mura man to ga-mention og dapit sa ICM unya napoy kanang walk and run anang alas 5 sa buntag ugma. Again gihalad nila sa atong mahal na PRRD, no? Unya sa kalungsuran ang Kalapi, ang host ang Kalapi po 5 kalungsod ang magselebrar dito sa Kalapi, no? And then ang nabalaan ako Balilihan, ang Carmen o uban pa ang mga lugar, daghan lila, nasay lila. So practically tanan nga lungsod aduna sila yung mga activity or ga-join sila sa ubang mga silingan ng lungsod. So dako ni nga celebration pero
wala magkausa ga iya kada lungsod kay kana mas convenient man og dito sila. So ug mga adlaw na ay kalihukan diri sa Tagbilaran. Unsa gani ang kalihukan sa Tagbilaran ug mga adlaw ang supposedly ang gi-organize sa may isog og sa TAPS kay og uban pang mga grupo nga nagapasilong ni Inting Lokiliano ang ilang venue unta ang Old Airport. I don't know og nahatagan na ba sila permit kay murag lisod sila kuha og permit, no. Wala pa na pug ko ma-update kay tuwa naman sila mo inform nako pakabalo nila nga ang abaka adto sa Panglao alas 5 ugma dito sa public parking sa Alona ang among venue. Unsa man ang kalihukan sa abaka ug mga adlaw dito sa Alona? Alona parking, public parking dito ang alas 5 ngadto sa alas 7:30 ang sa abaka. So ang kaning sa Kugon most likely ilan ni ka Turalba, no, atoy kay yaman ng Baluarte o kanang sa walk run ugma wala ko kibaw kay iya na ni sila og kanang organize, no. Wala di naman ko kinahanglan ka mag-organize kay mga initiative naman is mga kalain-laing grupo. Unsa may highlight sa kalihukan ug mga adlaw anang mga himuon Sir Norris, mura na siya dunay programa nga mga mo diskurso guban pa duna bay mga dignitaries nga moabot ang leadership sa sa abaka ning decide nga ato na sa Panglao kay gusto mi nga walay politiko nga pasakon sa stage ug walay politiko nga paistoryahon kay dili man ni bahig politika ato ang ato is pagampo nga makauli si Tatay Digong sa gikan sa Hague ug at the same time celebration siyang birthday. So mura na tema nga himuon sa Abakan, most likely mo po na himuon sa uban. But dili kalikayan nga na ubang grupo nga nagoy mo sagol nga mga politiko so muna nga galikay may niana. So buti pasabot ang Abaka adto ni sa Panglao ugma unya samtang ang ubang mga kalungsuran do na po ilang mga kagulingon nga mga lihok Sir Norris, no. Medyo hilom si Kabsik June Ibasco Norris, no. Ngano man nga mura man og karong panahon na mura man og wa ta kadungog nga meeting og si Kabsik June. Kamusta siya? Actually galihok yun si June, no. Pero mura man og nanay mura na mo tag Marcelo karon na may hungihong init ang military niya. Init ang military niya. Buhi pa ba di ay ang iyang kaso sa iyang pagka-rebelde sa unang panahon? Dili bisag pwede ra mas sila maghimo-himo na bitay presidente gidama sa Hague illegally. So karong panahon na vulnerable tang tanan wala na dili pwedeng mahimo kay kung nahimo na nila sa past president nga abogado powerful pa kay ang mga katawhan na pa siyang likod nadala gali niya sa Hague illegally. So unsa may rason nga ako ug uban pa dihang mga kaubanan ni sa katong ni Tatay Digong nga dili po nila abusuhan, no, ang ilang gahom. Sir Norris, balik ta ni Sir June, no, ang imong giingon nga init ang militar niya. What are you saying si Kabsik June Ibasco is in hiding karong panahon na? Not necessarily pero low profile lang kay siguro kay tungod anang isyu nga adunay mga hungihong medyo bisag si Kwan ka Eric galing katago na. Si nisulti siya nga ay padakop siya niya ato ko no nay gasulti niya nga military nga amigo niya ex-military nga dakpon ka dili kay ibutang dito sa Congress dito ka sa prisuhan sa Quezon City o maghimog senaryo nga nay kagubot dito either hiluan ka or dunggabon ka sa sulod. Kinsa to Sir Norris ang murag Eric. Kato bitong Eric kanang rebelde sa una nga kauban ni Silis. Ka Eric katong sa SMNI mo ba na? Well, I'm not surprised. Even ako nga kagamay-gamay na akong kanang isda diri sa kadakong dagat. I-surveillance galing ko diri nanay mamaligya ako nay pandisal dris atbang nanay mamaligya og mani nga gabantay sa kumbalay so dili ko ma-surprise og si Kabsik Ibasco og si kanang uban nga kaalyado sa atong past president Tatay Digong nagi mga kahilihukan nga ilang buhaton.
But you are not in public office, dili ka kaayo vulnerable compared to naa sa public office kay dali ra sila ma-suspend baka sa ombudsman na Sir Norris. Pero dapat nga gisurveillance na kung sugod, this is not a good sign. So feel nimo nga kanang mga namaligya ana gakuan gabantay na nimo, naniid na nimo? Obvious man kayo. Kisa atbang sa balay, pila ka oras ga lingkod niya wala isulod yang namaligya kuno ay og pandisal niya wala isulod pandisal ang yang tray wa siya magluto unya pagkaugma diri na puskilid sulod di na unya ang mani sa lugar nga way mamalit unya nay gwapo kay cellphone ilalom siyang mani. So these are very unusual nga very obvious pod nga ang intention is wa mamaligya gabantay kay wala may laing ang intention naraman sa gate sa balay. Okay. Anyway, kay bawo naman ko kinsa tong kuan more or less na namo koy idea og kanang kisa gisugo taga-aha kay naman po tay kaugalingong kuan ang atong gabantay kay sa taas man padamguhon mo ko sa Ginoo unsay kisay di mo gituuhan naglihok ni ana no? kisay gituuhan nimo galihok ana sila ang tumoy sa PC o kisay gasugo. Okay. So kanang gisugo nila na mura magsabotabol o kisay tumoy sa PC. Kanang PC karon atong isgutan kinsa kaha na sila militar, pulis? Civilian man ang kuan, ang usa taga Cebu man ang surveillance. So mga asset ra ni sila. Mga asset ra na sila. Sige lang. Mubali ang panahon sila na po atong ipasurveillance. Awan butay himong maot tingali Sir Norris sa may kahadlukan na libre man tang mo padayag sa tong mga huna-huna o lihok naamo na siya. I'm just emphasizing di ko ma-surprise og nanay hungiho nga init na sila ni Kapsek Ibasco kay siya ba yay kanang sa maiisog siya ba yay kuan convenor, national convenor. So kanang mga kuan ana ba coordinate nga tanan. So understandable kay as I have said, kung kaya nilang i-abduct atong presidente illegally sa Hague, there's no reason why dili na nila mabuhat sa ordinaryong mga tao. Sa imuhang pong, no one is safe. Karon panahon na wala gyud. So labaw pa ni martial law. Okay. Mag-isguta sa The Hague, no? Sa Netherlands. Unsay latest didtong napita karon si BP Sara? Sa ko murag dakog chance nga makauli si Digong siyang birthday diri ari siya mag-celebrate. Ugma, dakog chance nga makauli siya ugma. Di magaling after siyang few days after siya iyang kuan makauli kay damgo ra na ako natiba pero mura magisuportahan pud sa iyang abogado nga gaingon nga dako sa base sa balaod ug sa kuan palisiya sa Hague nga pwede siyang muli. Mabalik man siya ini ka-23 during sa hearing. Matay matuman ang mga damgo Sir Norris murag kuan siya sa iyang pagdakop no nga wa man moagi tog proseso sa balaod sa Pilipinas ug sa balaod sa Hague. Kanang imong giingog damgo ra na nimo bag matay matuman ng imong damgo magpila na ng mga tawo nimo na inyuha kung sa imong damgo bahin aning mga ato na ko sa Amerika ko labot na politika. Ang senaryo nga ako makita Tim. Okay. Hinay-hinay nagkaliki ang kamada sa administrasyon no. Si Cayetano bokal kayo natural, si Pia may apektahan gyud. Si Amy wala na nila gi-appeal. Si Kuan kaning ang magtiayon nga bilyar o ang ilang anak nga lalaki, nanay mga istorya nga pabor ni PRRD. So, obviously, kanas Camel, di na magdugay, either tangtangon or mo maglain. O daghan na kayong mga kandidato nila nga hinay nga sikreto o kamang sa Visayas and Mindanao, dili kauban sa kanang partido nga kampanya. Ang importante dire daghan kay nga abot dire dito sa Panglao kanang ang ilang style muduol sa kaalyado nilang politiko local politician privately o sikreto o hangyo og suporta no dili na pariha anang ilang grand rally nga inigrally nila ang isagit sa mga tao Duterte. Very kanang demoralizing no. So akong nadunggan marag si Tolentino kuno wa na ako verify wala pod unya si Pacquiao kay hinahinay na po criticize sa atong presidente karon BBM. So ini kahuman aning rally ugma na makita nila ang sentimento sa
tibok katawhan, majorities katawhan, dili lang sa Pilipinas, kung dili sa gawas. So, makakita makas-rally sa gawas, grabe po. Grabe po, that's the Hague. Tatay, abaka warriors dito, nga gikag London, ni Atog yun, na taga Talibon, na taga Panglao, ni shout out pagaling si BP Sara, no, sa Bohol, salamat. So, inani kadaka, so klaro nagigayo, dili na pwede tikasan nilang eleksyon. So, sunod nga mga cabinet secretaries. Ining human sa cabinet secretaries dili na lisod nga mosunod ang military na. So militar kay last man na sila, katapusan man na tan-aw nila nga ang mga tao ng media na gyud, no? Ako nadunggan kita lang sila, ako nangita lang siya kanang mas support gikan sa tao kay aron dili mangilad manggod ko ang dating mas may man tong people's power. Okay, deklarar na ang kwan. Ang KOGC nga dili na rally sila sa kwan, Mindula ko dili adto na gyud sa Malacañang unya ang INC pod ning deklarar na. So napay uban nga mga relihiyon nga secretly manifest og support, no? So even ang atong kaparian ug ubang mga obispo, although way official nga statement sa hierarchy, pero sa mga obispo ug mga kaparian nanay daghang bokal, no? Makita na to sa kaning sa social media. So mas grabe pa ni sa people's power sa 1986 kay Manila ra man to kani intiro kalibutan, intiro Pilipinas. Daghan kay kog kaila nga gahilom-hilom sa una mga professional karon mulayt na mo comment na. Sa imong tan-aw, Sir Norris, no, hypothetical lang ni, ibutang laman nato, no, kaning nga giingon nga people power, kaning giingon nga lihok sa mga katawhan. Ibutang laman nato mawa si President Bongbong Marcos, pangutana makauli ka diri si Digong Duterte sa ato ang Pilipinas? Bisan pag wala pa people power makauli na sa akong damgo. Okay. Sa imong damgo. Sa imong damgo. Makauli na siya. Definitely makauli na siya. Ug di magaling siya birthday, few days after siya birthday na diri. Okay. Okay. Sa imong tan-aw karong panahon na, no, unsay latest na pronouncement ni BP Sara kay tuwa pa man si BP Sara sa The Hague, no? Unsa may iyang latest nga istoryan? Kaning siya walay kalyado ni BP nga naka-contact niya for the past 4 days. Okay. Cellphone. So actually ang cellphone ni BP o kani akong cellphone na gikuha naman gisurveillance na naman sa kontra. Monitored na naka-wiretap na tili na. Whatever akong i-text o kuan balaan na nila. So inana sila ka unsa naman wala ko kasabot bana nga labaw pag martial law ning ilang gibuhat, no. And I'm sure nga kanang nagbuhat na kanang ilang mga amo mga larga ram nas gawas. Sila may mabilin. Unsaon kana sila? Mouse man yung mouse. Manglayas nila nga amo anay mo dipinsa nila. Kana ra ba si Turi Bulano na ba taga Carmen? Napakauwas Bohol. Mouse din mouse. Pero gakuha tanan ni intiro pamilya ni Nanay Bisa namutos na pod. Unya as I have said kanang nasa alliance nga kandidatura og mga cabinet secretaries gasol over na og kuan kanang life jacket gahuat na nag-abandon ship. So ang thing ang abandon ship is ugma. Ana na nila ma-realize. Thrilling ni ugma og unsay posibleng mahitabo, no? Imagine ko na halos tanan nga kandidato ni PRRD week man to yang line up ko, no. Perceive man as week wa man maili. Top 12 hasta pa na top 12 pa hasta si Philip Salvador. So dili na ni quantitative, dili na ni regarding issues o kanang personalidad. Either ato kang ni Marcos o ari kas team Duterte wanay daghang istorya. Reminiscent is nahitabo atong panahon sa amahan nga ang kandidat ang line up ni Marcos amahan diri sa Visayas perting una dream team. Gikontrahan og pusyon Bisaya nga mga ukay-ukay. Laras. Daog tanan ang pusyon Bisaya. Napa ko na yung sa ato driver og kanang bus. So do you think Sir Norris, no, kaning mong panghitabo karon na unsay ang tan-aw nimo epekto lang ni sa eleksyon ang mga kandidato ni Bongbong mga pilde? Do you think labaw pa ana ang mahitabo si Marcos mapawa tungod sa people power? Is that what you are seeing? Sa ako nga balance sa una 60% sa military ang loyalty tuwa ni PRRD o nay 20 nga ambiguous, no, bali-bali.
So si Kadado gaingon nga 90% kuno basig katong bali-bali og ning kuana ning deklara na kay nakakita na sila sa signs nga tagilid na gyud no kay kinsa may ganahan mo kuyog og malunod nga barko. Nga kanang military ga mga opisyal gahuna kanang junior gikan sa colonel padulong sa major o lieutenant gusto po na ma-general mukuyog ka karon unyag malunod goodbye na ang imong promosyon no. So wala kay chance nga musaka pang imong kanang posisyon kay gamay ra ba kayo daghan kayong colonel pero gamay ra kay general. Sa to pa ang laktot pa kasulti ang consideration pod aning mga militar ilaha pong personal nga interest nga mukuyog asa paniga. Pinaga kay silang digong. Sa gidubli lang sweldo unya walay mamatay nga police or military nga di mo bisitas di even si BP Sara hinumdom katong sa police sa Kalapi. Despite sa kabisi niya ning bisita gyud si BP Sara kutob sa mamatay nga military. Nagi dilang presence. In fact, si Digong may gahatag og heroes kuan sa katong SAP 44 nga dili man to sa iyang panahon katong 44 taon kabuok nga SAP nga nangamatay. Wala gi-recognize sa previous nga administrasyon, gi-recognize ni Digong as heroes. So, inana ka close silang Digong. Dili lang sa military kung dili sa katawhan. Judging from the reaction sa mga katawhan diri sa Bohol, sa Pilipinas ug sa gawas, makita gyud nimo ang gugma sa mga tao kay gibati gyud nila ang gugma ni Digong sa masa. Unya, kung diri sa Pilipinas mag-isgota, may balik na po ang nagpadayaw ng istorya bahin sa impeachment ni BP Sara sa imong tan-aw Norris. Obvious man kayo. Og tan-aw nimo politically motivated gini kay kung sa man ka coincidence gipa-prison nila sa Digong unya ipa-impeach ang anak. So kung sa may klaro na kayo nga ilang tuyo was like kontra sa 2028. Okay, so wala nga political exercise man ning impeachment, dili man ning dili man ning korte nga korte. Mga congressman modawat magkwarta. Okay. So wala gyud hinungdan ni atong politika kay pursil na silang tanan. Pursil na tanan, oh. Okay. Di na lang ko mo-mention og expound og ano kita mismo mga bulano nakasabot ana. So I think niabot na ta tipping point. Nasubraan na ba? Too fast, too soon. Ang amahan, it took him 20 years martial rule. Una, ning alsa ang mga tao. Kani, duha pa katuig, na, gubot na kayo. Unsa kaya nakaprovoke? If we have to read the mind of the president. Unsa kaya nakaprovoke niya nganong too fast, too soon man ning iyang gihimo sa imuhang ang abuso nila, ilang ginahuna, tungkol sa insecure nila, pagdaog nila, remember ni daog sa tungod kay nakig-alliance sa mga Duterte. Kay Duterte, ang strength sa Duterte, Visayas, Mindanao. Di siya mo daog, ug dili apil. Mama na apila ni Aimee, ni BP Sara. No? Si Sara, gusto lang magmayor sa Davao. Man siya ambisyon nga mahimong presidente or mabisi. Karon, pagdaog naman ko, according to Aimee, naingon man kuno ang ilang American nga consultant nga ug di ninyo mademolish si BP Sara. Si Sara naging presidente sa 2028. So, right after sa election, gasugod na ilang demolition. So, kuan ba to, mga trolls pa to. Wow. Bisag kung saan nilang trolls, unya panghatag og bugas, ayuda, na ilang mga naong. Sa service, si Sara magyapoy number 1. Na 1% naman taon nang igagaw. So, moto na ngabot ng panahon nga gikuag budget, giimbestigar sa Quadcom, ang kasara nga intelligence fund 140 million, 125 million. Ang intelligence fund o confidential fund sa presidente is 4.5 billion. Bigger than the 400 kanang agencies o department nga gadawat pod og intelligence fund, mas combined mas dako pa ang kang BBM. Unya nganong kang sara na may ilang gi-single out. Ano ba di opisina ang ula kaniyang para ng intelligence o confidential fund. So ang mga hungihong sa mga diwinde gigamit nag-bribe sa mga general aron di magkudita. Tanan nilang gibuhat team para silang kadaugan kanang according to Magno USEC sa una sa DBM nga 20% sa budget nato this year is designed para mudaog ang mga kandidatura. AEC, AKAP, unya gipang sacrifice ang mga
katong mga institusyonal na nga, like for example 50 billion sa kanang purpose gitangtang nga na naman to ikaan kanang structure kung saan kisiatagan gibalhin sa kanang mga ang sa DepEd dilang DepEd hasta pa kanang CHED o kanang sa kaning TESDA worth mga doolay po 60 billion man tili mo nawala po nila kay gi-transfer sa unappropriated. So sa budget daghan kay sila gikaltas including kanang gitawag og kanang counterpart nato sa foreign loans. Kay kanang loan nga dagko big ticket project natay counterpart. Gikuha kay gibalhin sa unappropriated. Kanang mga projects mga congressman kanang mga gym, mga all-purpose kuan hall, mga lighting, mga reflector naman ay gikatabang pero ang dako gyud kay economic impact is kanang mga foreign assisted loan kay grabe kay nang study ana sa NEDA ug sa gawas una ma-release. Usa ka example na natin nga big ticket project nga natay loan sa gawas is ang atong Panglao International Airport. So nakita man nimo ang kanang epekto nga nanatay airport. 7 o 8 ka flight gikan sa Korea kada adlaw, nanay Japan, nanay Taiwan, unya ang domestic flights 3 ka airline murag 7 8 po na sila kada adlaw gatugpa unya what I heard inig-abot karong June inigpuli sa management sa kaning Aboitiz maghimog bagong building solely for sa international flights. So meaning ang rason nga nung magbutang sila kay atong front kanang desk kanang check-in counter dili na ma-accommodate sa empisado nga mosulod diri sa atong sa Panglao, no? So wala lang mo benefit ang kanang atong ekonomiya kay hasta pa ang mga katawhan kay daghan na kay van driver, mga hotel na to nakadaghan na kay gahimog building so mukadako na ang buhis og real estate tax sa kuan ang employment musaka daghan na kay masahista daghan na kay karon mato kag Panglao mas bibo pas tagbilaran og gabi Tinood. tungod sa oportunidad nga gihatag sa turismo nya kana kwarta na gikas gawas dili na internally generated kwarta gikas gawas nga sulod sa atong ekonomiya. Hasta pa mananagat, hasta pa itong mga farmer ni benefit kay ang gikaon na nila ang mga farmer o mananagat o atong mga poultry o na piggery operators ang gasupply, no? So, mo tanay dako nga kanang pakadakaan pero gisacrifice nila kay gibutang nila sa para ahatag og AX og ayuda og local nga mga project. Okay. So ang ugma nga mahitabo dinhi sa Bohol mahalos tanang lungsod ba nga dunay kalihukan or katunginganlan lang nimo Kalapi. Gatapo-tapo na uban nga wala mo tapo sa lungsod nga pareha sa Kalapi 5 ka lungsod ang mo join sa Kalapi. Kaya naa sa Panglao unsa man nang naada unsa nga crowd nang naa diha Panglao lang o Panglao ang dawis po na kami as I have said, wala man ta mang personal og panawag nila. Ang mga tao na may moduol dito, so no need nga mo akong pag-awhag nga kamong tanan nga nagpakabana na may daghan karon nga rally, welcome mo sa tanang rally, pwede mo ato sa Kugon, pwede mo ato sa Old Airport og naka-call permit si kuan namo kunoy sa ICM, pwede mo sa ug ansay duol ninyo ang taga Balilihan og kinsay duol ninyo diha. Pwede mo join kay kaning Tagbilaran giapil man nila ang kanang mga neighboring towns, no, including Cortes and kaning Baclayon ug Corilla. So ahay pabor ninyo magpakabana ta aron daghan tag magampo nga ang atong Tatay Digong makauli og sayo og mag-celebrate ta sa iyang birthday to manifest ang sa atong support kay nakita na sa ICC nga nabaday tyrant ka ang entero kalibutan nga mga bulanon o mga Pilipino ni Alsa sa ilang gibuhat na pagdakop ni Digong, no? So klaro kayo nga wa mo unyon ang entero kadaghanan sa mga Pilipino sa gibuhat sa administrasyon o sa gibuhat sa kaning ICC kay usa ka mga judge sa ICC ning gi-interview ingon siya nga kana si Digong gi-investigar na Quadcom og sa Senado. Giangko niya tanan ang responsibilidad sa tanang gibuhat sa military o sa pulis. Anyet, pagkahuman sa investigasyon,
wala sila ka-file og kaso, meaning walay ground nga makiha si Digong. Unya nganong namay ground mo makiha ang kuan, ang ICC og nanay mga hungihong wa pa na mo gawas, posible pagawas na nga na picture si ato ko dong asawa sa atong kuan nga nag-date sa mga usa o duha ba to ka huwes sa ICC. Na picture nga gakuyog sila. Okay. So mo na nga So tanaw nimo kanang kadigong sa ICC masulbal na sa dili madugay og makauli si Tatay Digong. Ted og mabahin lang kanang kaso. Di ba dili lang ka mabasahan ng Miranda rights sa police madismiss sa huwes imong kaso kay wa ka mosunod sa proseso. So sa Pilipinas gidakop siya. Supposedly dalon na sa competent court to validate sa warrant o kanang tinuod ba ng warrant valid ba. Unya inikahuman og moingon ang korte nga kanang valid naay right si Digong nga mo challenge sa maong kuano sa maong warrant. So dili pa siya mada kay og na siya challenge kasuhon pa na. Ikaduha nakakita man ta sa YouTube o sa TV nga ning demand siya siyang anak kay claim siya nga iya anak mo yang personal nga lawyer kay naman dito na sa kuan nga you're entitled to your kadang lawyer of your own choosing nga mo kuan nimo mo represent nimo kuan ni wa pasud lang turi narang anak sa gawas ha wa siya excuse nga dili pwede kay nara sa gawas so gideprive niya sa basic human right si Digong unya iyang gi palupad so daghang kayo og mga infraction nga iyang gibuhat dire pag-abot sa Hague same thing na sila form dito nga pilapan nangutana og unsang orasa ahadapit unsang kortiha gidala si Digong kay una madala dito usama na requirement I do not know ang gibutang dito sa embassy so meaning wa nila gibuhat ang proseso nga dapat buhaton any case bisag kinsa nga abogaduha imong pangutanon og huwes og di gali ka mosunod sa proseso technical ma-dismiss gyud. Naay mga balita nga atong nasagap pod Norris no nga may distansya na kuno ang ang mga Duterte ni Senator Bato unsa ni katinuod ni distansya na ang mga Duterte. Di sa lang ko mo confirm ana kay nakashare ko og post giaway ko sa mga kanang atong mga kaigsuon sa sa Hong Kong kay kanang dili sila katuo so maghulat lang ta kay wala may aso makungkom. I'm sure nga few days from now definitely nay hudas sa sirkulo ni Digong dili lang ko musulti kinsa na nay hudas na unsa may participation na ning hudasa doon na ba'y kalabutan ng maong hudas sa iyahang pagdakop or karon na mihhudas nga nadakpan na? Usa na sa rason nga nung gidakop siya kay umamanay gapid og information sa administrasyon. Gapid og information. Unsa nga information? So gahudas gid siya. Katong bagay atong si Jesus dusi ra ka Ginoo na nato dusi ra ka apostoles gipili na magaling hudas di pud lisod sabton nga si Digong presidente ra man nga nasudlan pug hudas. Nasudlan pug hudas, no? So dili na say bato nga ang giingon nimo nga hudas? Wala, di ko I'm in no liberty nga mo divulge no kay kanang kinahanglan mata mananghid ana dito sa taas og natay pagawas dapat nga wa pa na magawas sa ato pa dili pagawas. So naay hudas. Posible dili. Naay hudas. Okay, arita ni Aimee Marcos Sir Norris. Unsa imong tanaw na ni Aimee nga murag pro Duterte nga igsuon niya si Bongbong karon gi murag gikiskis na siya. Unsa sa tanaw nimo tinuod gyud na siya nga naang Duterte? Si Aimee mo nakahuam sa utok sa amahan. Okay. So si Aimee is intelligent enough, discerning enough to know nga kanang gibuhat sa iyang igsoon di gina niya masustain. Matikalbong gina siya. At the same time, so mo na nga ning pabor siya sa mga Duterte kay kibaw man siya unsa ka popular ang mga Duterte og di mo siya ang ganahan nga malunod. At the same time, napo na siya political ambisyon nga mahimong presidente. So
ang likely scenario gusto na siya nga siya himong busy ni Sara sa 2028 aron siya na mopuli pod pohon. Ang problema ang mga kasagarang supporter ni Waldomigo silang Sara kay Manaslay Bickel, pero ang mga supporter kay madlok manggod mabudol na sa gusab. Daktot pagkasulti, no more Marcos Alliance ang ilang gusto. Ang according sa ang madunggan ako sa iyang mga kaalyado, close allies ni Kuan, hadlok na sila kay ila pong gingon na kay ba magkang adik na imong ison nganong imo mang pang siya may magiga ga Kuan na nangulitaw ni Sara. So muna nga Daubi o Kuan kanang mabudol na sa ta. So although sa gibuhat niya, may saka siya sa kuan na ranking, pero wapag yapon sa musod sa Magic 12. Yung saka yung rating. So, it helped her, kuan, kanang politically, pero as to, ahataman niya saka, ug makasulod ba siya sa Magic 12, that I do not know. Tungod lagi kay daghang resistance. Although, ang thrilling na Nores, si Kuan, si VP sa iyang effort, nag-investigate, ang ma-appreciate, si BBM kay na bulgar sila. Naibalaan nga kato ning plano nga gahulat ang Malacañang man diay ang ga charter ato nya mingon siya wa sila labot. So ang thrilling ani og asa kutob nga og kun drama mangaling nang kaimi no, asa kutob nga mahimo niya ang buhaton ng iyang Adili, definitely kun gina si Aimee og sa asawa nya ang asawa may morog presidente kay ang asawa mo kuno is calling the shots. Okay. So, di gina siya kasod sa wag gina siya influence sa administrasyon karon. So, mas mayo ang kay postlan man di siya kasod, di kay baw man siya nga kanang ila aksyon gihimo downfall na nila. O doon sakay na siya daan diri sa mga Duterte. Pero mo lagi na ang challenge is dawaton mo gud siya sa mga Duterte nga daghan man kay apprehensive. Tinood. Tinood, no. Og si Kibuloy pa nga blessing in disguise nga gipauna ni BP Sara si BBM. Kay kung nauna siya presidente unya mopuli si BBM, Marcos na ta forever. Kay magsunod-sunod naman og lingkod ang mga Marcos di naman mo biya. So at least karon kung mahuman ang term or matangtang si BBM, kutob ra mga Marcos ni BBM wa na makasunod ug makalingkod si Sara. Pero given this scenario no sa to ang nasod Sir Norris nga grabe na ang ino na to anti-Marcos bakaha no. Do you think si Marcos wa pud maghuna-huna how to stay in power? Martial law unsa pa man nga mga pamagi? Og si Aimee pa Kaimi niya, dili niya ako. Ang routine is ining matas buntag, magmariwana. Paghaman, mag-inom, intiro adlaw. Pagkagabi, magkukin. If that's your routine daily, mo i-apply mo lifestyle, kanang drugs is ga-escape kas reality. Mabita nang kuan ka kay aron mawa kas kalibutan, namsod kasi mo kaugalingong kalibutan. So ga-escape ka kanunay sa reality. Unsa man paghibaw nimo unsa nahitabo sa reality? Kanang giingon nimo nga si Aimee mo'y nag-istorya, recorded na siya Sir Norris? Mo nang nainitan si Roque kay gimension man ang Roque. Na usap ko na sa kuan so di ko musulti nagwa po musulti si Aimee no libel tana. I mean, ikaw mismo nakadungog ka ni Aimee, kamiingon na? Dili, kanang base sa istorya ng Aimee. Mo lagi, where did you get that information nga Aimee said sa kampo ni Kwan, si Sara, kay sila may istoryahan. Sa kampo ni Sara nga si Aimee miingon. Pero dili gyud ikaw nakadungog mismo ni Aimee nga dili. miingon. Dili ko inana ka-close ni Aimee. Although, amigo mi ni Aimee kay 15 years ba KBL ako amahan. Ako ba nalipay ba ko nakalingkod unta si BBM thinking nga iyang improve ang legasiya sa ma-revive niya ang legasiya sa iyang amahan nga nadaot nawursin man noon. Okay, salamat kayo Sir Norris no. 15 years ga mayor as KBL. Salamat kayo Sir Norris og sa katapusan ako katagan sa kahigayunan nga mo address before the Bolanos no kabahin sa ugma nga mahitabo ang birthday ni Tatay Digong. Akong giawhag ang tanang Bulanon labi na mga Abaka Warriors nga mo participate mo sa pagselebrar sa birthday ni Tatay Digong ugma adlaw og ampo nato nga masayo ang iyang pag-uli diri sa Pilipinas.
ang mga gustong mo attend sa abaka nga rally, prayer rally o celebration to ata sa public parking sa Alona. O ang uban, ang layuan na may sa Kugon o naay sa Old Airport o napoy ugma alas 5 sa buntag napod sila walk and run nga rally padulong sa Marati man siguro na. So tanawan lang ninyo sa social media kay ila man ang gi-post sa mga kalungsuran kung naibalan ang Lila na ang Balilihan na ang Carmen na ang Kalapi ga-join sila sa mga silingan nilang lungsod 5 sila kalungsod ato dito so practically halos tanan nga lungsod adunay selebrasyon ugma. So pagpakabana join aron dunggon sa Ginoo atong pag-ampo ug daghang salamat sa kayunan. Salamat kayo Mr. Norris Ocolam ug mayong buntag kanimo.